Noong 1992, nagpa-contest ang Pepsi sa Pilipinas na nagresulta sa pagkamatay ng 5 tao. Ang contest na ito ay tinawag na number fever. At madali lang ang mechanics nito. Tuwing gabi sa news program, i-a-announce ang winning number. Here's the latest number fever update. Tomorrow's winning number is 373. Repeat, 373. At kung meron kang tansa na may nakasulat na number, nakapareho sa nabanggit sa news, ay mananalo ka ng tumataginting na 1,000,000 piso. At ang 1,000,000 noong 1992 ay napakalaki na kumpara sa panahon natin ngayon. At siguradong life-changing ang premyong yon para sa mga Pilipinong kapos sa pang-araw-araw nila. Kaya ang contest na ito ay talagang sumikat noon. At bawat Pilipinong pamilya ay nag-iipon ng mga tansan sa kanilang tahanan. At ang iba sa kanila ay namumulot sa basurahan upang makakuha lamang ng tansa ng Pepsi. Ayon sa Pepsi, halos kalahati ng populasyon ng Pilipino ang sumali sa contest na ito. At dahil sa dami ng nangolekta ng tansan at nagbabaka sakaling manalo, in-extend ng Pepsi ang contest na ito hanggang 5 weeks. At dito na nga nagsimula ang isang dilema. Sa contest na ito, ang Pepsi ay may kontrol sa bilang ng mga mananalo. Nakadepende sila sa computer kung saan ilalagay nila ang 2 winning ng tansan sa planta ng produkto nila. Ibig sabihin, 2 lang ang pwedeng manalo ng premyo. At ang Pepsi ay nakastick lang sa kanilang budget para sa contest na ito. Pero may maling nangyari matapos nilang i-extend ang contest ng 5 linggo. Nag-glitch ang computer at biglang naghalo-halo ang mga numero na ipiprenta nila sa ilalim ng takip ng tansan. Kaya noong 1992 ng May 25 at 6 p.m. sa Channel 2, in-announce ang winning number na 349. Inaasahan nila na 2 lang ang mananalo. Pagkatapos i-anunsyo, 100,000 Pilipino ang nagsisisigaw at nagtatatalon sa saya matapos marinig ang winning number na ito. Paano nangyari yon? Ang 349 ay dapat ang numero na nakalaan para sa mga hindi mananalo o parang try again number. At dahil dito, ang mga factory ng Pepsi ay libreng mag-print ng ganong numero kahit ilan pa ang gusto nila. At dahil sa wala namang bilang ang numerong yun, ay nag-print sila noon ng halos 600,349 na tansan na pinakalat sa buong Pilipinas, na nagresulta na halos lahat ng Pilipino ay may numero ng 349 na tansan. At nang gabing iyon ay nagsaya sa lansangan ang libo-libong Pilipino. Dahil sa pagkakataong iyon ay makakaahon na rin sila sa kahirapan. Daan-daang tao ang nagmadaling pumunta sa factory ng Pepsi, dala-dala ang kanilang mga winning cup. Ngunit nagresulta ito sa pagpapasarado at pagde-deploy ng mga pulis sa lugar na iyon. At dito na naisip ng Pepsi na pumalpak sila ng malala. Ang lahat ng mga executive officers ay nag-meeting para humanap ng paraan kung paano aayusin ang gusot na ito. Dahil kung sakaling susundin nila at babayaran nila ang lahat ng nanalo, ay aabot ito ng halos 240 million pesos. Kaya ang naisip nilang dahilan ay nagkaproblema ang computer at inoperan ang bawat Pilipinong may hawak na 349 na tansan ng 500 pesos kada tao. Ang 500 pesos ay halos 0.1% lang ng 1,000,000. At dahil sa anunsyong ito, nagalit ang ilang Pilipino. At hindi pumayag sa ganitong setup. Wala silang pake kung nasira at nagkaproblema ang computer nila. At alam nilang ang Pepsi ay multi-billion dollars company at dapat sundin nila kung ano ang tama at yun ay ibigay ang 1 million pesos sa bawat may tansan na 349. Ngunit hindi pumayag ang Pepsi kaya nagrebelde ang maraming Pilipino. Nagprotesta sila sa harap ng kumpanya at factory ng Pepsi ngunit nagsanhi ito sa pagkamatay ng 5 Pilipino at karamihan sa kanila ay na-injured. Nangyari ito dahil sa pinagsusunog nila ang mga factory ng Pepsi at pinagbobomba ang mga Pepsi trucks na nakapark sa paligid nito. Matapos ang taong 1992, nagpatuloy pa rin ang mga Pilipino sa pagrarally na makuha ang premyo nila pero mas naging organisado na ang pagrarally nila
laban sa Pepsi sa taong 1993. Bumuo sila ng grupo na Coalition 349 na magsusulong ng karapatan nila na kunin ang premyo sa Pepsi sa legal na paraan. Nag-elect sila ng mamumuno rito na si Del Fiero. Pinulong niya ang halos 800 na katao na may hawak na tansa ng 349 sa pagbabakasakaling kasuhan ng Pepsi upang magbayad ito ng danyos na $400 million. At dahil sa pagpapatuloy ng rally sa sumunod na taon, ay merong lumabas na balita na ang pagpapasabog ng track at ang pagsunog ng factory nila ay kagagawan umano ng pamunuan ng Pepsi upang palabasin na ang pag-rally ng mga Pilipino ay isang terrorist attack. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pag-hire ng ilang Pilipino para gawin ang gulo na iyon. Dahil sa nangyaring ito, maraming nagsilitawan na testimonya na ang gulo na nangyaring iyon ay planado ng Pepsi. Ngunit ang lawyer ng Pepsi ay tinanggi lamang ang aligasyon na iyon, kaya nabasura lang ang paratang ng ilang mga Pilipino. Pero noong taong 1993 rin ay naglabas ng warrant of arrest ang Korte Suprema sa 9 na executives ng Pepsi. Para sa ilang mga Pilipino ay isang malaking panalo na ito sa pinaglalaban nilang premyo. At sa pagpapatuloy ng kaso ay patuloy lang itong nababasura sa korte dahil sa walang sapat na mga ebidensya. At noong 2006 ay sinarado na ng korte ang kasong ito at napawalang sala ang mga executives ng Pepsi dahil sa wala silang kasalanan sa nangyaring pagkakamali at gulong iyon. Matapos ito, ang binayaran lang ng Pepsi na fine ay 150,000 pesos. Dahil sa pangyayaring ito, marami pa rin sa kababayan natin ang may trauma kapag naaalala nila ang nakakalungkot na pangyayaring iyon. Dahil para sa kanila, ang premyong iyon ang sanang magpapaalis sa kahirapan na ipinamana sa kanila ng tadhana. Muli, ito ang Road of Life.